Dadagdagan pa ang mga lugar na nagdeklara ng state of calamity dahil sa epekto ng El Nino. Isang buwan nang nasa ilalim ito ang Occidental Mindoro na personal na hinatira ng tulong ni Pangulong Bongbong Marcos. Nagbabalik ang saksing si Ivan Mayrina. Natutuyo na hagdan-hagdang taniman ng gulay sa Mount Santo Tomas sa Tuba, Benguet. Pati mga imbaka ng tubig, natutuyo na rin. Para hindi masira ang mga pananim, nag-aangkat na sila ng tubig sa Baguio kada linggo sa halagang 3,000 pesos para sa 30 drum ng tubig. Paghahatian ito ng 200 magsasaka sa lugar. Kulang yung supply ng tubig namin kasi maraming gumagamit ng tubig kaya ngayong summer kaya kulang na kulang. Ayon sa lokal na pamahalaan ng Benguet, patuloy ang kanilang cloud seeding operations. Apektado na rin ang matinding init ang 4 hektaryang taniman ng kamatis sa Cebu City. Ang dating kasing laki ng kamao na bunga, parang hole na lang daw ngayon. Dahil hindi napasok sa business standard, mahihirapan daw itong ibenta ng mga magsasaka. Kaya para hindi masayang, ipinamigay nila ang abot sa 50,000 kilos sa kamatis. Sa tindi ng epekto ng El Nino, nadaragdagan ng mga nagdedeklara ng state of calamity. Kabilang Maguindanao del Sur, naabot na raw sa mahigit 300 million pesos ang naitatalang danyo sa mga pananim. Ang Occidental Mindoro isang buwan nang nasa ilalim ng state of calamity. Bitak-bitak na mga lupa. Sa pagtaya ng pamahalang panlalawigan, halos 900 million na pinsala ng El Nino sa agrikultura. Occidental Mindoro is one of the top producers of onion and palay, resulting to the damage of almost 300 million pesos in onions alone. For palay, the damage due to drought is estimated to more than 5%. Kami po ay isang agricultural province. Kapag dapa ang magsasaka, dapa po ang aming ekonomiya. Bakas ang tama ng El Nino sa Barangay Central, San Jose, Occidental Mindoro na pinuntahan ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero maliit na bahagi lamang ito nang umaabot na sa 10,000 hektaryang napinsala. Nagdala ng tulong ang Pangulo kasama ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Cash assistance mula sa DSWD, DOLE at TESDA. Mga pump at makina para sa irigasyon at mga traktora naman ang dala ng Department of Agriculture. Meron din mga bangka para sa mga mangingisda at mga freezer para imbaka ng mga huli nila. Sa ngayon, umaabot na raw sa mahigit 1 bilyong piso kabuang pondong inilabas sila para sa pagtugon sa epekto ng El Nino. We need to conduct further assessment of the situation dahil nasa height pa tayo ng El Nino. We're hoping that by mid to end of May, may umulan. We are now crafting a rehabilitation and recovery plan to be financed under the Quick Response Fund. Isa pang problema ng mas nakararaming taga-Occidental Mindoro, ang mataas sa presyo ng kuryente na pumapalo sa mahigit 20 pesos per kilowatt hour ang singil. Agarang solusyon ng Pangulo riyan, solar energy. Ang Department of Agriculture, sisimulan na rin daw ang paggamit ng solar energy para sa cold storage facilities at irigasyon sa lalawigan sa susunod na taon. Pero nais din ng Pangulo na i-connect ang Mindoro provinces sa grid. Ang long-term solution is yung submarine cable para makabit na sa grid. Dahil yun ang problema dito, hindi pa nakakabit sa grid. So naglalagay na tayo ng submarine cable para dito specifically for Mindoro. Para yung mga ibang lugar naman na sobra ang kanilang, meron silang excess capacity na tinatawag. Hindi nagagamit, sayang. So yun ang pwede natin paglipat-lipat kung saan ang pangangailangan. Mula sa San Jose, Occidental Mindoro, para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayo maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.